Ngayon ay nakatanggap ang Pilipinas sa ating mahal ng balita at impormasyon na dinudugtungan nila dahil may go signal na ni Marcos Jr. Mga kababayan, walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan. Samantala, pinayuhan ng dating Director General ng National Intelligence Coordinating Agency na si Alex Paul Monteagudo matapos lagdaan ng CPP-NPA-NDF at ng Marcos Administration ang joint communique sa Oslo, Norway noong Nobyembre 23, 2023 ay may kumakalat na naman na balita na ipinagpatuloy pa rin umano ni Marcos Jr. ang peace talk sa komunistang teroristang grupo kahit pa inulan ito ng batikos ng maraming Pilipino. Sa online program ng dating CPP-NPA-NDF former National Intelligence Officer na si Jeffrey K. Eric Celis, ito anya ang dahilan kung bakit hindi pinupuna ng urban operations ng teroristang grupo ang kasalukuyang administrasyon. At ngayon ay nakatanggap ang Pilipinas sa ating mahal ng balita at impormasyon na dinudugtungan nila dahil may go signal na ni Marcos Jr. na i-resume ang peace talks. At ito ngayon ang kanilang ginagamit ng CPP-NPA-NDF na channel kung bakit hindi sila bumibira openly, politically at least, ang urban operations nila laban sa Marcos Jr. government. Kung matatandaan, isa na si Vice President Sara Duterte na hindi sang-ayon sa muling pagbuhay ng peace talks. Aniya, ang usaping pangkapayapaan ng CPP-NPA-NDF ay isang pakikipagkasunduan sa demonyo. Mga kababayan, walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan. Samantala, pinayuhan ng dating Director General ng National Intelligence Coordinating Agency na si Alex Paul Monteagudo si Galvez na maging maingat ito sa kanyang mga hakbang sa pakikipagnegosasyon sa mga komunistang teroristang grupo sa usaping pangkapayapaan. Aminin ko, when I heard about this, Eric, I communicated with Secretary Charlie Galvez. Galvez. Explain ko sa just make sure ito, huwag kang pumayag na ganito. Kung makipag-usap ka, never allow yourself to be manipulated to give in to this and this. Nagbigay ako ng parang guideline sa kanya para matulungan ko naman dahil naumpisahan na nila. Samantala, binigyan din naman ni Ka Eric ang masamang idinudulot ng peace talks sa tuwing pinahihintulutan ito ng pamahalaan, gaya na lamang sa Administrasyong Duterte, bago ito tuluyang tuldukan. Nagkaroon ng bilateral ceasefire agreement for 155 days, the longest so far in the history of our talks with the CPP-NPA-NDF. Subalit ang ginawa nila, Director General Monteagudo, sir, ay 32 cases of destructive arson sa mga kumpanya ng Sagingan, Piña at mga construction firms sa Mindanao alone ang kanilang ginawa. Recorded ito. 32 destructive arsons at nang-aambush sila ng mga pulis at mga military at maliban sa panununog at pangungutong ay nag-recover sila ng mga more than 500 barangays. Sa huli ay nilinaw ni Monteagudo na ang naturang hakbang ay may kinalaman pa rin sa politika.